election, ang CONCON, sa 2010 sabay sa national and local elections. Ngayon, ang tanong dito, baka masyadong dumami yung pangalan doon sa ating balota kasi bawat isang distrito, kung magkaroon ng halimbawa 10 kandidato, 10 na naman pangalan ang ipiprint doon sa kasi computerized na, no? 10 pangalan o higit pa ang ilalagay dyan. Depende. Halimbawa, lalo na kung bawat distrito ang mapasya, 2 delegado sa bawat congressional district, hindi lang isa, kundi 2, hindi lalo dadami yung pangalan. Congressman, we will continue with our discussions after a short break. Magbabalik po ang poll watch in a while. Naitanong mo namin yung kinakatakutan. Idadagdag ko ba yung bakit meron mong resulta sa ganito? Magiging kandidato dyan, yung fear, mayor, congressman, pero yung pangalan, lalabas naman. Kaya yung desire to make it an independent body, baka hindi ito. Kasi parang yung Kongreso rin, kung titignan yung mga pangalan sa Kongreso, yung apelido nung 9 Congress. Okay. Pareho nung 10 Congress. Standby. Attorney kayo. Standby. 5, 4, 3, 2, 1. Nanonood pa rin po kayo ng poll watch at kasama pa rin natin ang kinatawan ng Parañaque sa Kongreso, si Congressman Roy Limones. At kanina po may tinatalakay si Congressman, yung mga fears, yung mga siguro naman tama rin lang na may mga takot ang tao, ang mamamayan, at pati mga politiko tungkol dito sa CONA sa tinatawag. Pakituloy niyo nga po yung Congressman. Pinag-usapan natin yung CONCON, Constitutional Convention. Kung ito ay maaring ihalal natin yung mga delegado sa 2010 sa local at national. Ang iba naman, nangangamba dito, una, napakaraming mga kandidato ang pag-uusapan natin. Baka hindi masyadong matalakay yung konstitusyon sapagkat siyempre ang majority ng mga tao, ang concentration ng mga tao, yung presidente, yung congressman, yung mayor. Baka ma-sideline yung mga kandidato para sa CONCON. Hindi maganda dahil dapat mapili natin maayos yan. And other than that, Congressman, malamang papatakbuhin ng ating mga politiko ay ang kanilang mga anak, mga asawa, who will most probably become the delegates yun rin ang to the Constitutional Convention. Yun rin isang matinding objection. Kasi ang mangyayari, baka ang mga pangalan na mahalal sa CONCON, halos pareho rin ang mga pangalan na nakalista ngayon sa Senado, sa local government, at sa Kamara de Representantes. Kasi kung titignan nyo, sa amin na lang, sa Kamara. And I think this is true even in the United States. Yung mga apelido ng 8 Congress, ng 9 Congress, ng 10 Congress, ng 11 Congress, 12, 13, 14. Hanggang ngayon. Siguro mahigit 50% pareho. Yung anak ang pumalit, yung asawa ang pumalit, yung kapatid ang pumalit. Which brings us, Congressman, to... So, pag gano'n mangyayari sa CONCON natin, hindi matutupad yung hangarin ng mga tao na maging independent body ito. Which brings us, Congressman, to the issue as to why until now, ayaw ng mga ating mga legislators na maipasa yung enabling law to define what political dynasty is. Nasa ating konstitusyon na yung pinagbabawal ang mga political dynasties. And yet, until now, more than 20 years later, ayaw pa rin ng ating mga congressmen and senators na maipasa ang enabling law to define once and for all kung ano ba ang magiging sakop ng political dynasty, which is precisely why yung fear mo, and ang fear naman ng kamiyan, which we share, talagang maaaring mangyari. Yun nga, but to be fair about it, ang sistema natin sinusunod, parang sistema rin sa Estados Unidos. Even in Japan, yung mga apelido nare-recycle. Sa Estados Unidos, biro mo, in one lifetime, Kennedy. Yung bus, bumalik yung bus after 2 terms. Tapos yung Kennedy, pabalik-balik yung pangalang Kennedy. Maybe, dahil maganda ang goodwill nila, so nahalal sila. Tsaka iba-ibang iba-ibang jurisdiction. Dahil sa na-master na nila yung art of getting elected. Pero, nahalal sila. kung balikan po sir yung Constituent Assembly, na lagi na lang po kasi naitatali po sa term extension, especially nakatulad ng Pangulo, na
talagang baka gamitin itong proposal to amend the Constitution via Constitutional Assembly to extend the term of government. Meron po ba talagang dapat ikatakot ang mamamayan sa ganung klaseng premise na baka magamit ang Constitutional Assembly para ma-extend ang termino na nakatuloy? Dahil parating ganun, hindi lamang ang presidente, kundi kami, yung mga senador, yung mga local officials, lalo na yung mga umaharap na sa end of their term limit. No? Naalala ko yan, nung bago mag-1998, nakikita mo, yung mga matatapos na yung term nila, talagang they were so restless. Ikot na ikot yan at tanong-tanong at ba matutuloy ba itong tsa-tsa na ito? Kasi inisip nila, pag natuloy yung tsa-tsa, malilift yung term limit, ma-extend yung mga term. Kaya meron talagang pangamba yung mga tao dyan. Pero kung tatanungin mo, itong CONAS na ito ay wala nang pag-asa. Kung tinitingnan natin, kung tayo nangangamba na baka mabago ang ating konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, palagi hindi na mangyayari yan. Una, walang panahon. Pangalawa, yung proseso. Pangatlo, yung masyadong malakas ang infection ng mga tao. At ang mga congressmen naman, in fairness to my colleagues, pag nakita nila na matindi ang resistance, matras din. Kita mo yung 2006. December 7, 2006, inaprubahan by an overwhelming majority ng Kamara yung resolution calling for a constituent assembly din. Pero in a matter of a few days, ni-recall ito dahil nakita na masyadong matindi ang resistensya ng tao. Why didn't pass the resolution? Even before they voted, Viva Voce at that, the opposition was already very, very heavy. So, why did they have to force the issue and pass it in the middle of the night? Pass Resolution 1109 when most of them believe that there is no more time. In fact, there are no funds for the plebiscite that may be called if and when any amendment is proposed by the Constituent Assembly. Siguro naniniwala sila rin sa poem na palagi ko, nakapisa natin ng high school pa. It's better to have tried and lost than never to have tried at all. So sige lang. Or were there other reasons? Yeah, pero from the point of... nila, pero pag andyan na yung obstacle, then atras lang. From the point Kaya of nga view importante dito yung maganda itong inyong programa para makadagdag ito sa kaalaman ng mga tao. Kasi kung ang mga tao talagang ayaw dito, maigit na lumabas sila. Either by voicing out their opinion pagdating sa mga poll surveys, mayroong mga grupo sa internet, sumama sila. Kung may mga rally, pwede rin. Katulad ko, I'm part of a Facebook movement. Malaki na ito. The last time I looked, kanina lang, mga 88,000 na ang miyembro and we are targeting about 100.